Magandang araw, grade 10. Bago kayo magsiupo, maaari niyo bang pulot ng mga kalat at iayos ang linya ng inyong mga upuan? Bago tayo dumako sa ating talakayin, meron muna tayong mga lituntunin na dapat nating sundin sa ating silid-aralan. Una is, igalang ang guro at kaklase. Pangalawa, magtaas lamang ng kamay kung may tanong o kasagutan. At pangatlo, huwag gagamit ng cellphone kung hindi kinakailangan. Naintindihan ba ang ating alituntunin? May lumiban ba ngayong araw sa klaseng ito? Mahusay. So bago tayo dumako sa ating talakayin, magkakaroon muna tayo ng isang aktibidad. Ito ay pinamagatang kong Pass the Message. So alam kong pamilyar na kayo sa larong Pass the Message. So atin ko ang klaseng ito sa dalawang grupo. Ito ang group 1 at ito ang group 2. Ang bawat grupo ay bibigyan ko ng papel. At tutukuyin kung ano ang nakalagay sa larawan. So, ang sasagot is yung taong nasa dulo. So, dadalo yung sagot hanggang sa dulo. Ang mahuling mandadaya is madi-disqualify. So, handa na ba? So, nauna ang group 1. So, ang salitang nabuo nila is salitang sibilisasyon. So, may ideya na ba kayo patungkol sa ating talakayin ngayong araw? Mahusay. Ang tatalakayin natin ngayong araw is ang Mesopotamia at ang Persia. So, ano nga ba ang Mesopotamia? Ito ay nagmula sa salitang Greek na meso o pagitan at potamos o ilog. Ang Mesopotamia ay nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. So, ito ay umusbong sa lambak ilog ng Euphrates at Tigris. So, ang Mesopotamia ay nagmula sa salitang Greek na meso at potamos. And ito ay nangungulugang pagitan ng dalawang ilog. So, may iba't ibang pangkat na umusbong sa Mesopotamia. Ito at ang una ay ang mga Sumer. Ang pagdating ng Sumerian ay nagsimula ng kabias ng Mesopotamia. So, ang Sumer is sila yung nauna sa kabiasnan ng Mesopotamia. So, meron silang zigurat. So, ito yung templo nila kung saan sinasamba nila yung mga patron nila. And next is yung paraan ng pagsulat nila, which is yung cuneiform. Kauna-unang pagsulat na yari sa clay o yung pinatigas na putik. So, ito yung mga naiambag pa ng mga Sumer. Mga gulong, kalendaryo, espada, sistemang irigasyon, at karwaheng pandigma. So, matapos yung Sumer is dumating yung mga Akkadian. Ang imperyong ito ay nagtagal ng mahigit 200 na taon at bago muling nagkawatak-watak. So, sumunod sa Sumer is yung Akkadian. So, si Sargon I ang namuno sa mga Akkadian, ang kauna-unahang imperyo sa daigdig. So, kung sa Sumer is walang pinuno, sa Akkadian is meron, si Sargon I. Kaya sila yung kauna-unahang imperyo sa daigdig. And next is yung Babylonian. Isang makasaysayang lungsod-estado na naging imperyo sa gitnang silangang Asya. So matapos ang Sumer at Akkadian, sumunod ang Babylonian. Sila ay umusbong sa gitnang silangan ng Asya. So ang capital or ang sentro or kabisera ng Babylonian is ang Babylon. So ang namuno ng Babylonian is si Hammurabi. So ito yung picture niya. And next is ang Assyria, pangapat ang Assyria. Nasakop ni Tiglath-Pileser ang Hittite at ang Hilagang Mediterranean. So, ang namuno sa Assyrian is si Tiglath-Pileser. And ang pang-last is ang Persia. So, sa ilalim ni Cyrus the Great, nagsimulang
manakop ang mga Persian. Napasailalim nila ang mga Medes at Chaldean. So, ang last na yung imperyo is ang Persia. And ang namuno sa Kwan, so ang kilalang leader sa Persia is si Darius the Great. So, umabot ang nasakop hanggang India. Nagpagawa din dito ng isang royal road na tinatayang may habang 1,677 na milya o 2,699 na kilometro. So, tanyag din yung Persia sa pagsusulong ng relihiyong Zoroastrianism na itinatag ni Zoroaster. So, may tanong ba tungkol sa ating talakayin ngayong araw? Meron pa ba kayong katanungan patungkol sa ating talakayin ngayong araw? Mahusay. So, ngayon is magkakaroon kayo ng takdang aralin. Ang inyong takdang aralin is basahin na lamang ang susunod na aralin sa aklat ng Araling Panlipunan. So, goodbye class.